Philippine culture. Live mula sa GMA Network Center, ito ang Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Dineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay kahit may ilang miyembro nito ang naniniwalang sapat ang nilalaman ng ikalawang reklamo para umusad. Ayon sa mga nanaig, walang naipakitang may direktang utos ang Pangulo kaugnay sa mga bintang sa kanya, gaya ng umunoy budget insertions at allocables. Nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Mel, Emil, Vicky, insufficient in substance base sa botohan ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ask Honorable Nisay if you are a Makalipas ang 2 araw ng deliberasyon, magkasunod na pinagbotohan ng House Committee on Justice ang sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Unang sinalang ang impeachment complaint na inihain ng abogadong si Andre De Jesus. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. Sunod na pinagbotohan ang reklamong inihain naman ng grupo ni dating party list representative Liza Masa. With vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Bago ang botohan, mahaba muna ang naging talakayan tungkol sa mga inilatag na grounds for impeachment ng dalawang reklamo. For a complaint to be sufficient in substance, let us all be reminded, it must do more than suggest wrongdoing by association or inference. It must plead facts with particularity, showing that the official personally participated in, knowingly authorized, or culpably ignored acts that strike at the integrity of the office itself. Tinalakay kahapon ang De Jesus complaint. Kanina naman pinag-usapan ang Maza et al. Complaint. 3 alegasyon ang nasa Maza et al. Impeachment complaint na nakaangkla sa ground for impeachment na betrayal of public trust. Itinatag, pinahintulutan at pinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang isang opisyal na patakaran ng allocables at non-allocables sa pagbubuo ng DPWH budget. At ito ang naging batayan at bahagi ng isang buong sistema ng sentralisadong korupsyon na nagresulta sa tinatawag natin ngayong flood control corruption scandal. No? Ang Pangulo at tanging ang Pangulo lamang mismo ang may kapangyarihan na tuluyang mag-authorize ng release ng 213 billion pesos na unprogrammed appropriations na naging balon ng malawakang korupsyon. Kaya ito ay malinaw na pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Si President Marcos Jr. ay direktang nag-utos ng budgetary insertions na di bababa sa 100 bilyong piso. Direkta rin daw na nakinabang siya sa di bababa na 8 bilyong piso na ipinadala sa mga tauhan niya. Sabi ng ilang miyembro ng komite, walang naipakita sa reklamo na may direktang utos ang Pangulo kaugnay sa mga bintang. It is clear from the complaint that the President did not do any overt act that will show that he directed these 3 schemes.
Having an imperfect policy direction is not an impeachable offense. Accusations are not factual allegations. Presidential approval of the release of these funds does not equate to discretionary indulgence. It is actually a requirement of law. There is no allegation or statement showing any administrative order, memo, executive order, or any directive executed by the President himself. Pero may mga mambabatas ring naniniwalang sapat ang mga nilalaman ng reklamo para umusad ito. Kapag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Lalo na't maraming mambabatas ang di umano'y nakinabang. To support this charge, the complaint alleges that the quote-unquote Saldico confession confirmed the President's personal and direct involvement. And I respectfully submit that given that standard, that these allegations are assumed to be true, the complaint, insofar as the third ground is concerned, does satisfy the threshold standard of sufficiency in substance. Sa tingin ko po, itong third ground ang pinakamalakas. Because if take a look at the allegations of the complaint, lalo na yung tungkol sa mga claims o mga sinasabi through a video ng dating representative and chair of the Appropriations Committee. It would seem, if hypothetically admitted, meron talagang impeachable offense. Sa huli na naig ang mga bumoto na parehong insufficient in substance ang dalawang reklamo. Base sa rules ng Kamara, kung insufficient in substance ang impeachment complaint, i-dismiss ito at isusumite ng komite ang report nito sa plenaryo. Masasabi na bang patay na ang dalawang reklamo? As far as the proceeding today is concerned, I can consider that. However, we should be mindful that the committee report can still be reversed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Parang pinalabas na nagkaroon pa ng filing. Idiniin ng House Committee on Justice na hindi nito minadali ang deliberasyon sa dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo. Vicky? Tina, balikan natin yung nabanggit mo na committee report sa pagdeklarang insufficient in form and substance yung mga impeachment complaint laban sa Pangulo. Paano na yung susunod na proseso? Kailangan pa ba itong pagbotohan sa plenaryo para tanggapin o i-reject ito? Ayon kay House Committee on Justice Chair Jervy Luistro, babalangkasihin ng kanyang komite ang committee report sa sufficiency in form pero insufficiency in substance ng dalawang reklamo laban sa Pangulo at inaasahang tapos na yan pagdating ng Lunes kung kailan nakatakda ang susunod na pulong ng House Committee on Justice. Doon sa pulong na yon, Vicky, ay pagbobotohan ng mga miyembro ng komite yung committee report at pagkatapos noon ay isusumite nila ito sa plenaryo para pagbotohan ng lahat ng mga kongresista. Vicky. Linawin na nga natin, Tina, paano kung ang boto ay tanggapin ng mga kongresista? Yun na ba yung pagtatapos ng impeachment complaint sa Kamara? Paano rin naman kung i-reject naman ang report? Ano na yung susunod na mangyayari? Kapag sumang-ayon yung plenaryo, Vicky, sa House Committee on Justice, ay masasabi na nating patay na yung impeachment proceedings laban sa Pangulo. Pero kung binaligtad ng plenaryo yung House Committee on Justice, yung komite ay magbabalangkas ng articles on impeachment laban sa Pangulo. Ire-report o isusumite ulit nila yan sa plenaryo at pagbobotohan ulit ng lahat ng kongresista. Kapag nakakuha ng boto ng at least 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara, aakyat ang articles on impeachment sa Senado na uupo namang impeachment court. Vicky? Alright. Maraming salamat sa iyo, Tina Pangiliban Perez. Kumpiyansa mismo si Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang ginawang impeachable offense.
Sinabi yan ng palasyo kasunod ng desisyon ng House Committee on Justice na insufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Mel, ikinatuwa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbasura ng House Justice Committee sa dalawang impeachment complaints laban sa kanya. Ang mensahe ngayon ng Pangulo sa sambayan ng Pilipino, let's move forward. Simula nang ihain ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kumpiyansa raw siyang wala itong basihan. Hanggang kahapon nga, kahit naideklarang sufficient in form ang parehong reklamo nung Lunes, wala pa rin daw legal team ang Pangulo. Hindi naman daw dahil kumpiyansa ang Pangulong kaalyado pa rin niya ang nakararami sa Kongreso, kundi dahil sa paniwalang sadyang mahina raw talaga ang mga reklamo. Hinayaan lang daw ng Pangulong gumulong ang proseso. Nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan. At doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito ang nasa mga complaints at miskin na po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. Hindi na raw tinutukan ng Pangulo ang naging talakayan sa House Justice Committee dahil may dalawang engagement daw siya sa loob ng palasyo ngayong araw. Ang gitna Malacanang, nakatutok daw kasi ang Pangulo ngayon sa pag-angat ng bumagal na ekonomiya ng bansa. Ang sabi ng Pangulo, let's move forward dahil ang gusto po niya ngayon ay tutukan ang ekonomiya at paano maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. At Mel, mukhang back to normal na ang schedule ng Pangulo dahil bukas, dalawang aktibidad ang nakatakda niyang daluhan, pareho yang nasa labas ng Malacanang. First time yan mula nang ma-hospital siya dahil sa diverticulitis. 2 linggo na ang nakararaan. Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Ikinadismaya naman ng naghain ng isa sa impeachment complaint laban sa Pangulo ang pagdeklara ng komite na insufficient in substance ito. Pagpunto ng isang nag-endorso sa reklamo, tila hinusgahan na ng komite ang ebidensya kahit hindi nito tungkuling mag-abogado para sa Pangulo. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Nanginaya nga email ang mga naghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo na hindi na umusad yung kanilang reklamo at hindi na naipresenta yung anilang ebidensya laban sa Pangulo matapos ngang ideklarang insufficient in substance ng House Justice Committee ang kanilang impeachment complaint. Hindi tinago ni dating Party List Representative Liza Masa ang kanyang pagkadismaya sa naging desisyon ng House Justice Committee. Ang kanilang impeachment complaint, pati ang reklamo ng abogadong si Andre De Jesus, parehong dineklarang insufficient in substance ng komite. Ngayon pong hapon na ito, 3:03 p.m., pinatay ang katarungan para sa maraming mamamayan na naghahangad ng katarungan dahil sa malawak na korupsyon na kung saan ang presidente mismo ang nasa tuktok. Sa palagay po namin, prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Dahil sa nangyari, posible raw mapilitan ng taong bayan na lumabas sa proseso ng impeachment para humingi ng anyay katarungan, bunsod ng malawakang korupsyon. Nakakalungkot na kung dito sa proseso na ito ng impeachment, hindi natin makukuha ang katarungan, talagang mapupersa ang mamamayan na lumabas sa prosesong ito para makuha ang katarungan na atin pong inaasam. Ayon naman kay ACT Party List Representative Antonio Tino na nag-endorso sa reklamo ng Makabayan Bloc, tila pinagtanggol ang Pangulo ng mga kongresistang bumoto laban sa kanilang reklamo. Sabi nila sa kanilang pagtingin ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Ngunit tila yun na po ang nangyayari dahil hinuhusgahan na nila ang ebidensya. Sinubukan din ng media na kunan ng pahayag ang anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos. Pero sabi ng nakababatang Marcos, I have no moral authority to be discussing anything to do with the impeachment of the president given my familiar relation with him. So I think let's leave it up to the wisdom of the Justice Committee and the other members of the House. But as far as I am concerned, I think it's best for me not to comment. Pag-aaralan pa daw ng mga naghain ng impeachment complaint kung dudulog sila sa Korte Suprema. Isa pa rin daw itong opsyon pero aminado ang Makabayan Bloc, masalimuot ang opsyon na ito.
Yan ang latest mula dito sa Kamara. Emil? Maraming salamat, Rafi Tiba. Siyam ang sugatan matapos mang-araro sa Taft Avenue sa Maynila ang isang pampasaherong bus na pumalya umano ang preno. Nakatutok si Jomer Apresto. Nakatawid ba ang mga taong yan at mga sasakyan na galing ng Pedro Hill sa Ermita, Maynila mag-alas 10 kagabi. Pero maya-maya lang, inararo ng bus sa mga sasakyan sa Taft Avenue. Sa isa pang anggulo ng CCTV, may kita pa ang pagbagsak ng mga motorcycle rider na nadamay rin sa aksidente. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi bababa sa 8 sasakyan, kabilang ang isang UV Express ang inararo ng bus. Ayon sa isang saksi, may kabilisan ng takbo ng bus na biyaheng Alabang. Bumangga pa nga siya dun sa isang yung poste ng LRT, tapos nakita ko na lang yun na inararo niya yung mga ibang mga kotse pati yung mga motor. Marami talaga siyang nabangga, sir. Ayon pa sa MDRRMO, umabot sa 9 na tao ang nasugatan na agad namang nabigyan ng paunang lunas. Ayon sa company driver ng puting MPV na naging kalso pa ng bus, galing sila ng Binondo ng kanyang pasahero at papunta sana ng Pasay para magsundo pa. Pero nagulat na lang daw siya nang mapansin na sasakyan nila ang tumbok ng rumaragasang bus. Hindi niya nga lubos akalain na makakaligtas pa sila sa nangyari. Hindi ko na naisip, sir. Paglingon ko kasi, sir, ando na yung uso ng bus doon sa tapat ko, sir. Napasigaw na lang ako sa Lord. Pero iniinda niya ngayon ang bukol sa ulo matapos tumama sa pinto ng sasakyan, habang ang kasama niya nasugatan sa braso dahil sa mga basag na salamin. Ito yung bus na sinasabing ng araro ng hindi bababa sa 8 sasakyan. Sabi ng mga otoridad, maswerte at hindi ganun karami ang mga pasahero na sakay ng bus noong oras na maganap ang aksidente. Ayon naman sa barangay, maswerte at nakatawid na noon ang mga tao sa pedestrian lane at hindi na nadamay pa sa aksidente. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad na nagkaroon ng problema sa preno ang bus. Lagi naman dahilan tawag dito na wala ng preno. Sa mga bus driver, sana lalo na sa area na yun, sana pag sapit sa area na yun, medyo mag-slow brake na lang para makaiwas sa anumang aksidente. Nasa kustodiya na ng Manila District Traffic Enforcement Unit ng MPD ang driver ng bus habang gumugulong ang investigasyon. Hindi pa kami pinahihintulutan ng MDTEU na makausap ang driver ng bus. Posible siyang maharap sa reklamong reckless driving resulting to multiple physical injuries at multiple damage to property. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Walang takas ang isang Indian national matapos si reklamo dahil sa pamba-blackmail sa nakarelasyon niyang Pinay. Panakot umano ng suspect, ipakakalat ang inirecord niyang malaswa nilang video. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Nagpanggap na kawani ng hotel ang mga pulis para makapasok sa kwarto ng kanilang target. Housekeeping. Sit down, sit down. Hindi na nakaporma ang inirereklamong 37 anyos na turistang si alias Kai, isang Indian national. We are arresting you for violation of Article 268. Mula sa West Bengal, India, bumiyahe pa Pilipinas ang suspect para makipag-eyeball sa online English tutor niyang Pinay na itinago ng pulisya sa alias na Bibi, 30 anyos. So right now you will cooperate with us, okay? She call me later. Ang Pinay tutor ang nagpahuli sa dayuhan. Ayon sa biktima, nagkaroon sila ng relasyon ng dayuhan pero nang magpasya siyang makipaghiwalay, gumawa na raw ng eksena ito. Nanggugulo na itong ating suspect. Pumunta na siya sa bahay at meron pa na pinapakalat niya pa ang video para magbigay siya ng pera at bumalik sa kanya. Patuloy namin sinusubukang makuna ng panig ang suspect. Ang panakot daw ng dayuhan ayon sa pulisya, ipapakalat niya ang virtual sex video na inirecord ng lalaki. We filed a case of violence against women and children, then anti-photo and video voyeurism. Mayroon pang additional itong grave coercion. So hindi po tayo papayag na ang mga dayuhan na nandito sa Pilipinas na sasamantalahan ang ating mga kababaihan. Paalala ng PNP, labag sa batas ang magpakalat ng mga pribadong larawan at video, lalo kung gagamitin itong pang-blackmail. Ito raw ayon sa pulisya
ang pangunahing reklamong natatanggap nila ngayon mula sa ating mga kababayan bukod pa sa love scam. Make your sexual activity very private. So para hindi ito magamit kung kayo ay hindi na magkasundo balang araw. So sa love scam po, emotion ang target, hindi lang pera. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Sugatan ng alkalde ng Barobo, Surigao del Sur at kanyang bodyguard matapos silang tambangan kahapon. Puno ng tama ng bala ng baril ang van ni Mayor Ronnie Martizano na pinaulanan ng bala sa barangay Dughan. Tinamaan ng bala ng baril sa balikat si Martizano na nasa maayos na ang kalagayan. Sugatan din ang kanyang bodyguard na tinamaan naman sa likod ayon sa pulisya. Pauwi na galing sa isang meeting ang alkalde nang harangin ng isa pang sasakyan. Isa sa mga tinitignang motibo ay ang kampanya ni Martizano laban sa illegal mining sa kanilang lugar. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang pulisya para matugis ang mga salarin. Totoo pero hindi pa pinal ang nag-leak na report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagrekomenda ng kasuhan sina Senator Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at 3 dating mambabatas. Draft pa lang ito ayon kay Senador Ping Lacson, kaya binawi ng ilang senador ang lagda rito. Nakatutok si Chino Gaston. Kinumpirma ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Lacson na tunay ang nag-leak na draft committee report tungkol sa flood control scandal. Pero draft pa lang aniya ito at pag-uusapan ng mga miyembro ng komite ang mga nais nilang baguhin o idagdag sa report bago ito maipresenta sa plenaryo para maaprubahan. Sa nag-leak na draft, inirekomendang kasuhan sina Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Chis Escudero. Pinakakasuhan din sina dating Senador Bong Revilla, dating Ako Bicol Representative Zaldico at dating Caloocan City 2nd District Representative Mitch Kahayon Uy. Bagaman pwedeng magdagdag o magbawas ang komite, iginiit ni Lacson hindi dapat matanggal ang kahit sino sa mga pinakakasuhan sa draft report. Yeah, 6 people ang nandun. Ex-Congressman Zaldico, of course, Senator Bong Revilla, no? Tapos Senator Chis, lahat ng nag-PI ngayon, nag-preliminary, yun ang kasama doon. We're recommending them to undergo preliminary investigation. Below that baseline, hindi ako papayag kasi nga it doesn't make sense na hindi ko i-recommend yung nangyayari na. For further investigation naman ang inirekomenda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez sa draft report. Nauna nang itinanggi ng mga nababanggit ang mga aligasyon laban sa kanila. May 2 level na pinakakasuhan ng draft. Una, kung ang mambabatas o opisyal ng DPWH at COA ay nahaharap sa corroborative evidence at validation na lumitaw sa committee hearings. Pangalawa naman, kung nabanggit sa committee hearings pero wala pang sapat na validation at corroboration at kailangan pa ng further investigation. Kinumpirma rin ni Senate President Tito Soto ang laman ng draft, sabay diin ding hindi pa ito pinal. Wala pa, draft report pa lang yun. I think kung kay Joel at saka kay Jinggoy, accurate yun na nandun talaga sa listahan. Si Chis, ata sa second level nakalagay. Pero ibang mga level ang pinakamaganda, hintayin nyo yung Blue Ribbon Report. Dahil ma-explain ka ng chairman at saka ng mga members. Kailan po ba? Level 1 saka level... Sa nag-leak na draft report ay nakalagda na si Lacson at 6 na iba pang senador. Binawi na ni Senador J.V. Ejercito, Miguel Zubiri at Win Gatchalian ang kanilang pirma dahil draft pa nga lang umano ang kanilang pinirmahan. Hindi muna ako comment doon. Let me go into the caucus first. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Surely no regrets ang ex-PBB Celebrity Car Lab Edition 2.0 housemates na sina Sofia Pablo at Eliza Borromeo sa kanilang PBB journey kung saan naipakita nila ang kanilang true selves. Higit pa sa pagpapakatotoo, marami rin daw silang baong aral sa outside world. Makichika kay Aubrey Carampen. Kapwa walang panghihinayang ang latest kapuso at kapamilya evictees na sina Sofia Pablo at Eliza Borromeo. Kung si Sofia, proud na dahil mas naipakilala na niya ang tunay na siya. Si Eliza,
tila nabunutan naman ng tinik sa dibdib dahil na-redeem na raw niya ang kanyang sarili. Fulfilled na po and feel ko po talaga na serve ko na po yung purpose ko po sa bahay ni Kuya. Kaya compared po talaga sa first eviction na super dami ko pong regrets, ngayon po masasabi ko po na wala na po akong regrets. Ngayon masasabi ko na nagtiwala po ako sa sarili ko at bumangon po talaga ako. Gaya ni Eliza, mas at peace na rin ang puso ni Sofia kahit di umabot sa pilian ng Ultimate 8. Actually, tinatanong ko nga po yung sarili ko na, is it wrong na hindi ako nanghihinayang, na hindi ako umabot ng dulo? Kasi, as in, nung iniisip ko po, like, wala talagang lungkot na, like, na-evict ako. Because, before nga po kami ganyan, yung purpose ko lang talaga is to show the people who I really am. And nung paglabas ko po, nalaman ko na nagawa ko na yung purpose ko inside. And it's more than what I prayed for. Wala pa mang isang linggo mula nang makalabas sa outside world, miss na raw ni Sofia si Kuya at ang housemates. Sa labas, lumaki talaga ako na parang baby girl. Kasi baby girl ako lang lahat talaga dito sa labas. Tapos pagpasok ko, sabi ko, I feel like hindi ako pwede maging like who I am outside. Kailangan ko mag-step up kasi I want to take care of the housemates. Lalo yung mga bunso namin. Siya rin ang tagapagluto na natutunan niya sa kanyang mommy na isang chef. Approved nga raw ng housemates ang mga luto ni Sofia. Masarap ba ang luto ni Sofia? Super sarap po. Yung tinola niya hindi na kailangan ng patis kasi may lasa na. Ngayong nasa outside world, rooting daw sila sa mga natitirang housemates na lahat naman daw ay deserving mapabilang sa Ultimate 8. Baon din daw nila ngayon ang mga aral na natutunan sa loob ng bahay ni Kuya. Ang pinaka natutunan ko po talaga is yung pagiging strong and yung pagtiwala po sa sarili na kakayanin ko po lahat ng bagay na i-face ko po, lahat po ng challenges. Kailangan ko pong kayanin. Ako po yung pag-unawa sa mga tao sa paligid ko. All throughout the journey, na-realize ko na as long as marunong kang umintindi ng mga tao sa paligid mo, everything will follow po talaga. Magiging at peace ka rin. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, kunwari naghahanap ng pag-ibig ang isang Amerikano sa Batangas. Yung pala, namumuntire lang nang bibiktimahin sa kanya umanong sex den. Ang suspect, arestado habang 7 ginamit niya sa malalaswang show online ang nasagip. Nakatutok si June Veneracion. Right for my lawyer in order to understand. My phone is right there. Sa isa sa kanya umanong mga cybersex den sa Nasugbu, Batangas, inaresto ang 27 anyos na Amerikano. This is a process. We will inform first your rights, okay? Okay. Wow. Nakaposa siya habang binabasahan ng Miranda rights. But before you call your lawyer, you should understand. But I don't understand. I don't understand. You don't understand that you have the right to remain silent. Because you are not listening. Inoperate siya ng anti-cybercrime group ng PNP dahil sa reklamong paggamit ng mga Pinay sa malalaswang show na naka-livestream matapos magsumbong ang isang nakatakas na biktima. 7 biktimang edad 18 hanggang 22 ang na-rescue sa 2 magkahiwalay na cybersex den ng suspect. Hindi po tayo pumapayag na lapastanganin na lang ang ating mga kababaihan. Hindi po natin papayagan yan. Mananagot sila sa atin. Modus aniya ng suspect na maghanap ng biktima sa mga dating app at magkukunwaring naghahanap ng true love. Papaibigin niya, actually sa dating apps nagsimula, then pag nahulog ang loob, ito ay inimbitahan niya na mag-meet up at bibigyan niya rin ng offer na trabaho na maging model. So kahit wala ng screening na ahensya man lang. Nakakasilaw daw ang alok na pera ng American national na suspect sa kanyang mga target na biktima. 50,000 hanggang 100,000 pesos kada buwan. Pero ang alok ng malaking halaga, kasing peki raw ng kanyang panliligaw. Kapag nagoyo na ang biktima, dadalhin na umano ito ng suspect sa kanyang mga sex den sa Nasugbu, Batangas at doon pagkakakitaan. Token na may katumbas na halagang $1 ang bayad ng mga nanonood sa kanila. Hindi pwedeng tumigil sa pag-livestream ang biktima hanggat hindi naaabot ang itinakdang quota. Kailangan nila kumita ng at least 2,000 tokens. So sa halagang 7,000 so per live streaming show nila. Kabilang sa mga kinakaharap na reklamo ng suspect ang paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Binisita siya kanina ng mga tauhan ng US Embassy. Humilig ng interview sa suspect ang media pero hindi pinagbigyan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.
Gumugulong na sa Senado ang pagtalakay sa panukalang ipagbawal ang mga political dynasty o magkakaanak sa pwesto. Nagawa na ito sa SK at sa Bangsamoro Parliament, pero kaya bang ipagbawal sa Kamara at Senado kaya? Kung karamihan pala sa kanila ay galing sa political dynasties. Yan mismo ang laman ng live na pagtutok ni Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, ipinagpatuloy nga ng Senado yung pagdinig doon sa mga bills na may kinalaman sa anti-political dynasty. Maraming magagandang suhestyon ang lumabas sa pagdinig, Mel, pero inasahang mahaba pa ang proseso. Sa hearing ng isang komite kaugnay ng mga political dynasty, inilatag ng isang grupo mula sa Ateneo de Manila University ang lawak ng political dynasty sa kasalukuyang kongreso. Sinimplihan namin ang tala nila at lumalabas na sa Kamara mula sa political dynasty ang mahigit 3 sa bawat 4 na kongresista, mahigit 4 sa bawat 5 district congressmen, at mahigit kalahati ng mga party list representatives. Sa Senado naman mula sa political dynasty ang mahigit 5 sa bawat 6 na senador. Pero may epekto ba talaga ang mga dinastiya sa mga tao? Masasabi po ba ninyo, Dr. Melay, na halimbawa may papel na ginampanan ng political dynasties sa issue ng korupsyon? Halimbawa dito sa pinakamainit ngayon na flood control scam. Oo, sabi ng Anti-Dynasty Network dahil kung magkakaanak ang nasa pwesto, walang magsisitahan halimbawa sa mga proyekto. It's really the system that allows for the removal of checks and balances. When you have your congressperson related to your mayor, where all the approvals and of course instead of what we really see are substandard projects, okay? Because of the removal of that checks and balances. Pinag-uusapan yan lalo't prioridad na ng administrasyon na malikha ang batas na magpapatupad sa probisyon ng konstitusyon na nagbabawal sa political dynasty. Nang tanungin ng isa sa mga sumulat ng konstitusyon, inamin niyang may pagkakamali na iniasa nila sa mga mambabatas ang pagsasabi kung anong degree na magkakaanak ang dapat ituring na political dynasty. Frankly, we trusted that Congress would define it according to the need of the time. That there is, like today, we need 4 degrees. That maybe after 20 or 25 years, after we have matured as a democracy, maybe we need only 2 degrees. That's why we left it that way for the future Congresses to determine. Anong mga posisyon ang dapat pagbawalan na may magkakaanak? Mungkahi ng isa pang sumulat ng konstitusyon, dapat mula barangay hanggang municipal to congressional seat. Pero debatable pa anya kung national position kabilang ang Senado. The premise of excluding them is that the power of political dynasties is diffuse when the election is on the national level. Paalala ng isang senador na ipagbawal ang pagtakbo sa sangguniang kabataan ng may mga kaanak hanggang 2nd degree ng consanguinity at affinity sa anumang national position o barangay o local position kung nasa parehong lugar sila. Kaya kinumusta niya ang COMELEC sa pagpapatupad nito. Naging mahirap po ba ang pag-implement? Malaking pagbabago po ba yung nakita ho natin sa mga nag-apply? Ayon sa COMELEC, hindi mahirap dahil malinaw ang batas. Napakaliwanag po doon sino ang tatanggalin ni COMELEC, sino hindi papayagang tumakbo. Very clear. Bukod aniya sa SK, meron na ring pagbabawal sa political dynasty sa Bangsamoro na masusubukan sa kanilang eleksyon. Pinanunumpa ng COMELEC ang mga kandidato na wala silang kaanak. Sa kanila po kasi meron sila na 40 o 40 na miyembro ng political parties out of the 80 na members ng parliament. Ang sabi nila, kung ito ay isang political party, dapat yung mga nominees nila na 40 ay hindi related by 2nd degree sa bawat isa. Otherwise, tatanggalin, i-disqualify. So at least po, may attempt sa kanila na magkaroon at naipasa na po yun.
Well, matapos nga ang pagdinig dito sa Senado ay inaasahang magkakaroon naman ng 5 consultative meeting nationwide ang komite ni Senadora Risa Ontiveros para nga talakayin ang anti-political dynasty bill. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Handang linawin ng depensa ni Vice President Sara Duterte ang issue sa paggamit nila ng mga alias para sa confidential funds na kabilang sa pasehan ng mga isinampang impeachment complaint laban sa bise. Kabilang dyan si Mary Grace Piatos na isa umano sa nakatanggap ng pondo. Nakatutok si Marisol Abduraman. The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos? Piati. Ha? Piati. Piatos. Piati. Ang pagkabasa ko, Piatos eh. Isa lang si Mary Grace Piatos sa mga tumatak na pangalan ng mga lumagdadal na katanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kahit walang record ang Philippine Statistics Office na may ganyang pangalang ipinanganak sa Pilipinas. At ngayon, isa sa basya ng 2 bagong impeachment complaints laban sa bise ang abusado umanong paghawak niya sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kabilang si Mary Grace Piatos sa posibleng linawin ng depensa ng bise. Noong nakaraang taon pa umano handa ang depensa na talakayin ang issue ng paggamit ng mga alias. Specifically, the Mary Grace Piatos, we're ready to respond to that and explain bakit may mga ganyan. She will address those issues at the appropriate time. No? At kung ano yung circumstances, kung bakit may Mary Grace Piatos and things like that. And that has been something we've been preparing for last year pa. Sa ngayon daw, patuloy niya silang nagmumonitor sa magiging aksyon ng Kamara sa mga impeachment complaint laban sa Vice President. Does it matter sa inyong defense ko? Hindi naman natin pwedeng i-deny na nasa isip rin natin yung numero. May number 1 o wala, sa atin naman basta makumbinsi natin ang ating mga kongresista na walang basihan ang mga paratang na to. Sa kabila nito, nananatilian niyang in high spirit ang bise. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Walang takas sa NBI ang lalaki sa Antipolo City na nireklamo ng dati niyang karelasyon dahil sa umunoy pambablackmail gamit ang pribado nilang video. Nagbanta pa umano itong pagbababarilin ang kanilang bahay. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Pagkakuha ng senyas, agad inakyat ng mga tauhan ng NBI Cybercrime Division ang kwarto ng motel na ito sa Antipolo City. Pinadapa sa kama ang isang lalaki at pinusasan habang nasa banyo ang nagrereklamo sa kanya. Ayon sa NBI, dating magkarelasyon ng suspect at complainant pero may nadiskubre raw ang biktima kaya nauwi sa kanyang pakikipaghiwalay dito. When she discovered that there are multiple partners of the said person, nag-decide siya na makipaghiwalay. Now, matapos niya makipaghiwalay, the guy tried to reconcile with her pero ayaw niya. Pero laking gulat daw ng complainant sa ginawa ng kanyang karelasyon para ipilit ang kanilang pakikipagbalikan at para pumayag siyang makipagtalik sa kanyang muli. May mga nag-circulate na mga nude videos, mga explicit videos niya together with the guy. This was actually sent to some of her friends. This guy, again, made a video call kung saan meron siyang hawak na barel. Pinagbantaan niya ang complainant na pauulanan ng bala yung kanilang bahay at ang video will be sent daw this time around sa parents nung complainant. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng suspect na naharap sa patong-patong na reklamo. Ang mga agents ng Cybercrime Division worked on the complaint on the basis of the elements of grave coercion, grave threats at saka yung violation ng Republic Act 9262 which is the Women's Protections Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Dahil sa umuugong na panibagong kudeta sa liderato ng Senado, may ilang nagulat nang maupo sa upuan ng Senate President at tawaging Madam President ng ilan si Senadora Loren Legarda. Siya ang sinasabing nakaumang na humalili kay Senate President Tito Soto. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino!
Mel, sa gitna ng ugong ng isang coup d'etat sa liderato ng Senado, isang power-sharing agreement umano sa pagitan ni Senate President Tito Soto at Senador Loren Legarda ang napag-usapan sa isang informal agreement or meeting. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Ito ang nakakagulat na eksena sa dulo ng sesyon ng Senado kaninang hapon. Nang mag-resume kasi ng sesyon mula sa mahabang suspensyon, si Senadora Loren Legarda na ang nakaupo sa upuan ng Senate President. Si Senador Mig Zubiri, paulit-ulit siyang tinatawag Madam President bago siya nagmosyon para sa adjournment, habang nakangiti ang mga miyembro ng mayorya na nasa session hall, kasama na si Senate President Tito Soto. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Thank you very much, Madam President. Ang tagpong yan nangyari sa gitna ng ugong ng panibagong kudita sa liderato ng Senado, kung saan sinasabing si Legarda ang nakaumang na humalili kay Soto at maging kauna-unahang babaeng Senate President sa kasaysayan. Tinanong sina Legarda, Zubiri at Soto ukol sa nangyari. Presiding officer. Hindi. Ma'am, nag-tweet kasi si Senator Kiko, #power sharing. Ma'am, nag-tweet si Senator Kiko, #power sharing. I don't know. Maybe you ask Senator Kiko. Bakit, Madam President? Was there an attempt po? Maybe the future president of the Senate. We'll see. Future. We discussed and all's well that ends well. Our group is more solid than ever now. Wala, nakakatuan lang namin. Unang nag-post sa social media si Senator Kiko Pangilinan ng isang litrato sa loob ng Senate Lounge, kasama si Legarda at 7 na iba pang senador na bahagi ng mayorya, sina Soto, Senador Bam Aquino, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, Win Gatchalian, JV Ejercito at Zubiri. Ang sabi ni Ejercito, isa sa mga napag-usapan umano sa pulong ang isang term sharing agreement sa pagitan ni Soto at Legarda. So, ano ibig sabihin ng term sharing? Between who? Ano lang, lunch talk. Para lang all's well that ends well. Ganito rin ang sabi ni Zubiri. Will there be term sharing? Power sharing daw po kayo sa Senate? Near future. Si Soto hindi sinagot ng diretso ang mga tanong kung nagkaroon nga ba ng tangkang palitan siya bilang Senate President. Ang post daw ni Senator Pangilinan, isa lang biro. Pero sa huli, wala raw siya problema kahit anong posisyon ang hawak niya. Pero may attempt pa talaga, sir, na magpalit ng leadership? Well, better ask them. Better ask them. Wala akong alam. Nagbibiro lang yun. Ibig niya sabihin siguro yung group ng majority. No. Ako ba, Senator? I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate President, or even a regular senator. I have no problem with that. The majority thwarted an attempt on your leadership, sir. Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it? Well, the majority. The majority. Not me. Mel, sa ngayon ay nananatiling Senate President si Senador Tito Soto, pero sa isang text message ay sinabi mismo ng Senate President na balak nilang paupuin si Senadora Loren Legarda bago matapos ang 20th Congress. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Ceasefire sa kanilang tila world war ng Chinese Embassy ang panawagan ngayon ni Senador Erwin Tulfo. Sinabi niya yan ngayong siya na ang bagong chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Nakatutok si JP Soriano. Sa kasagsagan ng sagutan ng mga opisyal ng Pilipinas at mga taga-Chinese Embassy, ito ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas! Ngayong nakaupo na siya bilang bagong chairman ng Committee on Foreign Affairs ng Senado,
paghihinay-hinay sa pagsasalita na ang panawagan ni Tulfo. We can just ceasefire muna, di ba? While ongoing negotiations, dialogue dyan po sa kwan. Lalo na po tinatapos yung Code of Conduct. Ang Code of Conduct sa South China Sea ang matagal nang isinusulong ng Pilipinas para magkaroon ng panuntunan kung paano resolbahin ang mga maritime disputes, paano maiiwasan ang di pagkakaunawaan, at ano ang dapat ikilos ng bawat bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Nakapanayam ng media si Tulfo matapos niya makipagpulong kanina kay Department of Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro. To my understanding, base sa explanation ni Secretary ng DFA na dahil doon sa rhetoric ng parehong grupo, ang kabilang grupo, yung banatan, baka natigil, natenga yung pag-aayos ng Code of Conduct. Ang target natin, hopefully in 10 months, matatapos yan. Sabi ni Tulfo, bukas sila sa pakikipagdialogo sa Chinese Embassy at sinabi naman daw ni Secretary Lazaro na payag din si Chinese Ambassador Qin Quan na makipag-usap. Schedule pa po ng kuan. And sabi ko naman, open naman ako. The secretary said, "Are you open?" I said, "I'm open." Hinihinga namin ng pahayag si Lazaro. Kamakailan lang isinulong sa Senado ang isang resolusyon na kumukondena sa Chinese Embassy dahil sa lantaran nitong pahayag sa gobyerno ng Pilipinas. Sabi ni Tulfo, hindi na raw pwedeng bawiin ang resolusyong ito at karapatan daw ng Senado ang pagsulong ng mga ganitong resolusyon. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Basyang. Ang latest, iakatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, saan sa araan at posibleng maglandfall itong bagyo? Salamat, Emil. Mga kapuso, halos kapapasok pa lang ng Pebrero pero sumalubong agad ang bagyong Basyang na posibleng maglandfall sa mga susunod na araw. Huling nakita ang sentro ng bagyong Basyang sa layong 655 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour. Yung pabugso naman naabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos po yan pakanluran na sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, posibleng maglandfall itong bagyong Basyang sa silangang bahagi ng Mindanao bukas ng gabi o di kaya naman po ay sa Biyernes ng madaling araw. Sunod naman itong tatawirin itong northeastern portion ng Mindanao, Central at Western Visayas hanggang sa makarating dito sa Sulusi, Sabado po yan ng umaga. At Sabado ng hapon o gabi posibleng dumaan naman itong bagyong Basyang dito sa northern portion ng Palawan. Pero mga kapuso, pwede pang magbago ang pagkilos ng bagyo kaya patuloy pong mag-monitor. Sa ngayon pa lang nakataas na po ang wind signal number 1 sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, southern Leyte, pati na rin sa central and southern portions ng Leyte. At ito naman po nakataas din ang wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Mindanao kasama ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, ganun din po dito sa may Camiguin, eastern portion ng Misamis Oriental at ganun din sa northern portion ng Davao Oriental. Mga kapuso, pwede po na medyo maayos pa ang panahon sa mga oras na ito sa ilang lugar na nabanggit pero may lead time pa kasi na 36 hours bago po aktual na maranasan yung lakas na hangin na dala-dala nitong bagyong Basyang kaya gamitin po natin yung pagkakataon para makapaghanda. Bukod sa pabugso-bugsong hangin magiging maulan din po lalong-lalo na at dito po sa ating satellite image umaabot na po ito po mga kaulapan makikita po natin dito yan sa bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Yan po yung mga kaulapang dala ng bagyo. Kasabay ng epekto ng bagyong Basyang ay yung patuloy ring pag-iral nitong malamig at tuyo na hanging amihan o yung northeast monsoon. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas may mga pag-ulan na sa may Samar and Leyte provinces, Cebu, Bohol, pati na rin po dito sa may bahagi ng Negros Island region at ilang bahagi ng Panay Island. Makakaranas din ng mga pag-ulan ang Caraga region at pati na rin po ang Davao, ganun din ang Northern Mindanao. Hapon hanggang gabi bukas, halos buong Visayas at Mindanao na po ang mababa
babad sa mga malalakas na mga pag-ulan. Matitindi at halos tuloy-tuloy po yung mga pag-ulang mararanasan, lalong-lalo na sa Caraga, Davao Region at pati na rin sa Northern Mindanao at ilang bahagi ng Barn. Diyan po nakatapat yung kulay pula at kulay pink, intense to torrential po yan. Malaki ang banta ng baha o landslide kaya maging handa po ang mga residente. Sa natitirang bahagi ng ating bansa na hindi pa direktang apektado po ng bagyong Basyang, makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat at mga panandaliang pag-ulan. Ganyan din po ang inaasahan dito sa Metro Manila kaya maging handa pa rin sa tsansa ng mga biglaang pag-ulan. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nagbitiw bilang miyembro ng Kamara si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap. We are in receipt of a letter from Representative Ed Vic Yap of ACT-CIS Party List informing the House of Representatives of his resignation as member of the House. Binasa sa plenaryo kanina ang kanyang sulat kaugnay sa pagbibitiw. Walang binanggit na dahilan nito. Bago yan, sinabi noon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na batay sa report ng Anti-Money Laundering Council, isa si Yap sa tumanggap ng hindi bababa sa 70 milyong piso mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court na payagan silang iapela ang pagbasura sa kanilang petisyon para sa indefinite adjournment o pagpapaliban ng pre-trial proceedings sa kanyang kaso. Hiniling din ng depensa na payagan silang iapela ang pagtanggi ng pre-trial chamber sa hiling nilang evidentiary hearing. Nagkakamali rin nila ang pre-trial chamber nang hindi nito pinansin ang clinical evidence ukol sa cognitive condition ni Duterte at nang limitahan ang pagsusuri sa kakayahan ni Duterte na humarap sa paglilitis. Nito lang nakaraang buwan, sinabi ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit to stand trial ang dating Pangulo. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong kumikwestiyon kung legal ba ang Executive Order 94 na bumuo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa desisyon, sinabi ng Supreme Court na hindi naabot ng petisyon ng basic requirement o batayan para magsagawa ng judicial review. Hindi raw kasi naipakita ng petitioners na mayroong nalabag na karapatan o nakasama sa kanila ang EO 94. Hindi rin daw nasunod ang Hierarchy of Courts Doctrine dahil direkta itong inihain sa Supreme Court. Sabi ng Korte Suprema, bagamat pinapayagan sa mga pambihirang kaso ang direktang pagdulog sa kanila, wala raw na ibigay na mahusay na dahilan ng mga petitioner kung bakit hindi sila dumaan sa lower courts. Matatandaang sa ibinasurang petisyon, ikinatwiran ng mga petitioner na sinaklaw ng EO 94 ang kapangyarihan ng Kongreso, ng Office of the Ombudsman at ng Commission on Audit sa pag-iimbestiga nito sa mga manumalyang flood control projects ng gobyerno. Pinalilikas na ng lokal na pamahalaan ng hinatuan sa Surigao del Sur ang mga posibleng mapuruhan ng papalapit na bagyong Basyang. Ang ilang probinsya ay naghahanda na rin sa posibleng epekto ng bagyo. At nakatutok si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Dahil inaasahan ang posibilidad na magla-landfall ang bagyong Basyang bukas o sa Sabado, nagpatupad na agad ng preemptive evacuation sa 5 island barangay sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ayon sa Hinatuan MDRRMO, target nilang mailikas ang nasa 500 hanggang 700 na pamilya. Ilang lugar din daw ang kinokonsiderang flood-prone areas. By tomorrow, kung hindi magbago ang direksyon ng hangin, tapos tatama dito sa Hinatuan, then medyo malakas-lakas, no? I'll be forced to direct my MBRR to force evacuation. Kanselado na ang klase sa Hinatuan. Nag-anunsyo na rin na walang pasok ang ilang probinsya sa Cebu City. Itinaas na ang blue alert status. Ibig sabihin, nakahanda na ang lahat ng heavy equipments sakaling kailanganin sa rescue operations. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, James Paulo Yap, nakatutok, 24 oras. Humingi ng paumanhin ang organizer ng Motorcycle Challenge sa Mindanao na ikinasawi ng isa at ikinasugat ng 12. Paliwanag nila, may mga ginawa na silang pagbabago sa karera matapos sa mga naunang disgrasya.
Nakatutok si Mariz Umali. Halos sunod-sunod ang mga aksidente sa ginawang Boss Ironman Motorcycle Challenge nitong weekend sa Mindanao na ikinasawi pa ng isang rider. Kaya ang presidente ng nag-organisa ng event na BMW Owner Society of Safe Riders Incorporated o BOSS humihingi ng paumanhin sa mga nadamay at naperwisyo. To those affected by our event, yung mga nasaktan, nagasgasan, or some nabalian or na-fracture ang bone, especially yung public, nanghihingi po kami ng paumanhin sa inyo. No? Wala pong may gusto nito. Ang nangyaring mga aksidente kinundina ng lokal na pamahalaan. We will provide all CCTV recordings of all those who pass through Kidapawan City. And I hope our LTO and HPG will initiate the necessary cases, investigation against them without fear or favor. Pati sa kamera. What was promoted as a test of endurance has, in reality, turned public roads into corridors of danger where speed took precedence over safety. And unsuspecting motorists, pedestrians, and ordinary citizens paid the cost. Giit ng organizer na si Henry Tolentino, pinagplanuhan nila ng husto ang event. Halos 2 taon nga raw nilang itinigil ang pagdaraos ng event matapos may 2 nasawi noong 2024. Halos lahat ng aming polisiya at procedure, nireformat po namin yan. Nireformat namin yan towards for our event to be safe. At inalis na po namin talaga yung ng connotation ng endurance. In fact, hindi na nga po ito endurance It's a tourism ride challenge. Kung dati raw ay dire-diretsyong 24 oras ang ride, ginawa na raw nilang 2 araw ngayon para makapagpahinga ang mga rider at may pinatupad din na speed limit. Meron din talagang pagkukulang. At of course, hindi rin namin dinideny na meron talaga kaming mga riders na wala akong masabing word kundi mga pasaway. Despite repeatedly on several occasions, na sinasabi namin mag-ingat kayo, this is not a race. Ang hanggang namin yung kaligtasan ng every rider at ng public. Sabi ng organizer ng event na BOSS, haharap daw sila sa ipinatawag na hearing ng LTO sa Biyernes para maipaliwanag ang kanilang panig at mapatunayan din ang kanilang hangaring makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nahanap na ng Philippine Coast Guard ang lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa ilalim ng dagat malapit sa Baluk-Baluk Island sa Basilan. 2 pang bangkay ang kanilang natagpuan at pinalutang. Nakatutok si Mark Salazar. Natuntunan ng Technical Diving Group ng Philippine Coast Guard ang lumubog na MV Tricia Kirsten 3. Lumubog ang Roro vessel 1.8 nautical miles mula sa Baluk-Baluk Island sa Basilan. Napasok ng mga diver ang loob ng barko at 2 bangkay ang kanilang napalutang. Maliban sa recovery efforts para sa iba pang biktima, pakay din ng dive operations ang ma-assess ang kondisyon ng lumubog na barko. Sa paglutang ng mga bangkay, mga rubber boat naman ang nag-ahon para ilipat ang mga labi sa BRP-2 Bataha na siya namang magdadala sa Zamboanga City. Walang identification card na nakuha sa 2 na-recover na biktima. Pinag-aralan nila kung paano pasukin yung barko. Kasi very risky din kung alanganin yung approach nila kasi posible tumagilid yung barko o kaya nag-iingat din yung ating mga diver. Umaabot na sa 45 ang naitatalang namatay sa lumubog na barko at may posibilidad na may ma-recover pang iba. Nauna nang sinabi ng Coast Guard ang paggamit nila ng side scan sonar equipment para matunto ng lumubog na Roro vessel. Titingnan natin doon kung mayroong mga na-trap doon sa loob ng barko at i-retrieve natin. Ang pinaka-purpose din doon is at least nakita natin yung barko, so that would be part ng magiging resulta ng investigation na yung gumugulong sa ngayon. Ilang pamilya na raw ng biktima ang nagtungo sa PNP Scene of the Crime Operatives para magbigay ng kanilang DNA samples na pwedeng magamit sa pag-match ng mga na-recover ng katawan ng biktima. Ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa SOCO na tutukan ng maraming tao at equipment ang DNA analysis dahil maraming samples na sabay-sabay dapat maproseso. Aminado ang PNP na malaking hamon sa DNA testing ang mga bangkay na matagal nababad sa tubig dagat. Pero may mga eksperto raw silang kaya itong gawin.
Sa ngayon, nananatili pa rin sa 316 ang nakasurvive sa aksidenteng ito. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Allison Shipping Lines na may-ari ng lumubog na Roro. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sumuko na sa pulisya ang dalawa sa mga suspect sa pagpatay sa pulis na natagpuan sa isang septic tank sa Bulacan. Ayon po yan sa hepe ng Malolos Police Station. Wala nang ibang ibinigay na detalye ang pulisya pero sinabing inaasikaso na nila ang kaso. Bago yan, 4 na ang naunang naaresto sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Kasaway. Lumalabas sa investigasyon na may kinalaman sa trabaho ang pagpatay kay Kasaway. Kahapon, nag-anunsyo ang DILG ng 1 milyong pisong pabuya sa mga makapagtuturo sa iba pang suspect kabilang ang gunman. Isang araw, nagmamaneho sa Cubao. Pip, pip, pip. O, diba? Damay-damay na nga ng LSS dahil from the 90s to the present, tila walang kupas ang UPM hit na Ale na dance trend na rin ngayon. At kinasahan pa ng Kapuso at Sparkle Stars. Ichichika yan ni Nelson Canlas. Major throwback para sa mga batang 80s ang nagbabalik na 1989 hit na Ale Nasa Langit na Ba Ako? Ang dating pinasikat noon ni balladeer Richard Reynoso. Tila nilamon ng FYP o feed ng maraming netizens ngayon sa 2026 rendition ng Pinoy band na The Bloomfields. Isang araw, nagmamaneho sa Cubao. Ang ilang Kapuso leading men, pati ang voice ng PBB Celebrity Collab, tila napa beep 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 sa Cubao. Nang makakita ng babaeng saksakan ng ganda. Extra effort ang entry ng ilang Kapuso stars na idinaan sa makeup transformation. Pero ang tila tunay na winner sa challenge, yung mga nakahanap talaga ng kanilang The One. Hindi raw makapaniwala ang The Bloomfield sa popularity na naabot ng kanilang revival ngayon. Pero isang magandang indikasyon daw ito na tinatangkilik pa rin ng bagong henerasyon ang kinang at ganda ng nakalipas na original Filipino music. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky Emil. Beep, Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.